Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3331. Bumalik sa wisyo si Daryl at sumagot, Daryl ang pangalan ko. Tumango at inaasahang nagtanong si Yelena, saan mo nakuha ang piraso ng jade na ito? Huminga ng malalim si Daryl nang gamaan ang kanyang loob at tapat na sumagot, sa auction ko yan nakuha. Mula sa narinig ko sa iyo, parte ito ng Holy Jade Scripture, maaari mo bang ipakita sa akin ang scripture? Ang mga nakasulat sa piraso ng jade na iyon ay mga sinaunang kataga mula sa 9 continent. Ayaw palampasin ni Daryl ang oportunidad dahil maraming iba pang Temple of Light, nagbago ang ekspresyon ng lahat nang magsalita sila. Ang Golden Lion Paladin ang unang nag-react, napakatapang mo, mabilis siyang lumapit at sinipa si Daryl ng Mainermon siya. Isang banal na gamit ang Holy Jade Scripture mula sa Temple of Light, paano namin ito ipapakita sa inyo? Nagalit si Daryl, pero hindi siya makatawa o makaiyak, nakaka-interes ito. Nahuli ninyo ako dahil sa piraso ng jade na ito pero ayaw ninyo itong ipakita sa akin, walang magawang sambit ni Daryl habang nagkakamot siya ng ulo. Tumahimik ang buong templo, tiningnang maigi ni Yelena ng Paladin si Daryl, naisip nilang mali ang pagkakadinig sa lalaki. Sa wakas at nilikom ni Yelena ang kanyang pag-iisip at kinausap si Daryl, hindi niya maitago ang pagkasabik, ikaw kaya mong basahin ang nakaukit sa jade. 2,000 taon na ang nakaraan, si Master Franklin, isang sikat na lalaki mula sa kontinente. Binuo niya ang Temple of Light para ipreserba ang hustisya sa mundo. Pagtapos ay pumili siya ng mga babaeng may napakagagaling na talento mula sa buong Roland Continent, at sinanay ang mga ito para maging Goddess of Light para pamunuan ang Temple of Light. Nang mabuo ang Temple of Light ay nag-iwan si Master Franklin ng cultivation technique at iniwan din ang Holy Jade Scripture bago siya maglaho ng parang bula. Maayos na nakapag-cultivate ng mga pamamaraan ang bawat Goddess of Light sa nakalipas na 2,000 taon. Subalit hindi pa rin nila naintindihan ang Holy Jade Scripture na iniwan ni Master Franklin. Ika-26th henerasyon na ng Goddess of Light si Yelena at kalahati na lang ng Holy Jade Scripture ang natira. Ilang taon na niya itong inaaral at wala pa rin siyang ideya kung ano ang nandito, pero sinasabi ni Daryl na alam niya ang mga katagang nakaukit sa jade, kaya paanong hindi siya masasabik? Naguluhan si Daryl nang mapansin niyang puno ng pag-asa ang mga mata ni Yelena, kahit na nababasa ko ang mga nakaukit sa jade ay walang dahilan para masabik siya, hindi ba? Hoy, binabalaan kita, ito ang Temple of Light, mas mabuting pag-isipan mong maigi ang mga sasabihin mo. Kung magtatangka kang lokohin ng goddess ay magkakaroon nito ng kapalit, lumapit ang Golden Lion Paladin at malamig na kinausap si Daryl. Isang banal na gamit ang Holy Jade Scripture na iniwan ni Master Franklin matagal na panahon na ang nakalipas. Sigurado ka bang kaya mong basahin ang mga nakasulat dito, Master Franklin? Sandaling nagulat si Daryl. Tumawa siya, hindi nakapagtatakang mga kataga mula sa 9 continent ang nakaukit sa piraso ng jade. Iniwan ito ni Master Franklin. Ngumiti at nagsalita si Daryl nang maisip niya yun, so iniwan pala ito ni Master Franklin, na ipapaliwanag nito ang mga bagay. Hindi ako nagsinungaling sa iyo, inapo ako ni Master Franklin, magiging nakapagtataka ba kung kaya kong basahin ang mga nakasulat dito. Tumahimik ang buong hall, nagulat ang lahat, anong sinabi niya, inapo siya ni Master Franklin. Kabanata 3332. Sinigawan ni Golden Lion Paladin si Daryl, oy mas lalo kang tumatapang, anong karapatan mo para sabihin inapo ka ni Master Franklin? Si Master Franklin ang ninunong bumuo sa Temple of Light at isa siyang kilalang lehendaryo sa maraming henerasyon. Walang respeto ang magkunwari si Daryl bilang inapo nito, mayroon ding nakatala sa Temple of Light na nagsasabing naglaho na si Master Franklin mahigit 2,000 taon na ang nakalipas. Kaya paano nito magiging inapo si Daryl? Unti-unting bumalik sa wisyo ang ibang paladins at nagsimula silang titigan si Daryl habang sinisermonan ito. Tama, napakatapang ng lalaking ito, wala siyang respeto sa Temple of Light, huwag na kayong magsayang ng oras sa pakikipag-usap sa kanya.
patayin siya. Matapos ay pinasabog ng 12 Paladins ang kanilang internal na lakas kay Daryl, naging mabigat at nakakalungkot na kapaligiran. Sa parehong sandali, kumunat din ang noo ni Yelena, na puno ng galit ang kanyang mga mata, mas lalo siyang nagiging katawa-tawa habang mas nagsasalita siya. Gaya ng 12 Paladins, naisip din ni Yelena na walang kabuluhan ang sinasabi ni Daryl. Sinabi ko na ang totoo, pero wala na akong magagawa pa kung ayaw ninyong maniwala. Oo nga pala, mababasa ang sa paraan ng langit, sa piraso ng jade. Mga sinaunang kataga ito kaya walang makakabasa rito kundi ang mga inapo ni Master Franklin, nagbuntong hininga at walang magawang nagbigay ng pahayag si Daryl. Muling tumahimik ang templo at napaisip ang mga tao, alam talaga niya ang mga katagang nakaukit sa jade. Walang paraan para mapatunayang totoo ang kanyang sinabi, dahan-daang tumayo si Yelena. Tumingin kay Daryl at mahinang nagsalita, sige sinabi mo na inapo ka ni Master Franklin, so ano pang masasabi mo sa amin bukod sa mga nakaukit sa piraso ng jade? Mayroon ka bang ibang paraan para mapatunayan ito? Dumaing at nakaramdam ng problema si Daryl sa sandaling ito. Mahusay ang aking teknik sa elixir production, pero walang alam ang kontinenteng ito tungkol sa paggawa ng elixir. Pagkatapos itong sandaling pag-isipan ni Daryl, nagkaroon siya ng ideya at nginitian si Yelena. Nang maglakbay si Master Franklin sa mga kontinente ay magaling siya sa pag-aayos ng mga formation ng sundalo, tama. Si Dominic, ang mayor ng San Mario City, ay mayroong librong mula kay Master Franklin na nakapagtala sa Bagua Formation. Paniguradong ipinakita ni Master Franklin ang formation technique sa lahat 2,000 na ang nakaraan, tama, tumango si Yelena. Kung ganoon ay gawin natin ito, iyong kamahalang Diyosa, pakiusap, magbigay kayo ng 50 tao sa akin. Hayaan ninyong ipakita ko ang aking pagdepensa sa labanan, kapag nanalo ako, napatunayan itong ako ang inapo ni Master Franklin. Kapag natalo naman ako ay hahayaan kong parusahan mo ako. Ano sa tingin mo? Kalmadong sambit ni Daryl. Nagkagulo ang buong templo at nagkatinginan ang 12 Paladins, naisip nilang nagkamali sila ng dinig sa lalaki. Gustong makipaglaban ng lalaking ito sa Temple of Light, bakit ang lakas ng loob niya? Ang Temple of Light ang pinakamisteryoso at pinakamalakas sa buong Roland Continent, magugulat ng kahit sinong isa sa 12 Paladins ang 6 Principalities. Nagulat si Yelena. Pagtapos ay tiningnan niya si Daryl at nagsalita, hinangaan ko ang iyong tapang, Daryl sige. Bibigyan kita ng pagkakataon, sabihin mo sa akin kung paano mo gustong makipaglaban, sa paglalaban na ito. Kailangan ko lang ng 50 katao para dumipensa, maaari kayong magdala ng maraming tao. Kapag nabali ninyo ang aking formation sa loob ng kalahating oras ay panalo na kayo, nakangiting sambit ni Daryl. Nagkagulo sa buong palasyo, hinahamon niya ang buong Temple of Light gamit lang ang 50 katao. Sikreto ring napakunot ng noo si Yelena, masyadong tiwala si Daryl sa kanyang sarili. Masyadong mahina ang formasyong mayroon lamang 50 katao, paano niya kakayanan ang puwersa mula sa pag-atake ng 10,000 sundalo? Mukhang kalmado si Daryl nang makita niya ang ekspresyon ni Yelena, iyong kamahalan, pakiayos ng mga tao para sa akin. Kabanata 3333, tumango si Yelena at kaagad na pinatawag ang 50 gwardya para pamunuan ni Daryl, pagtapos ay umalis ang lahat sa templo at nagtungo papuntang plaza. Habang naghihintay sila sa labas ay tiningnan ni Daryl ang 12 Paladins at ngumiti, makinig ang lahat, simula na ang kompetisyon, sinong gustong mauna? Hey, huwag kang magyabang, pamumunuan ko ang 100 gwardya para maunang lumaban sa iyo. Malamig na sambit ni Golden Lion Paladin. Hindi magagawang baliin ng 100 katao ang aking formation, sa tingin ko, kayong 12 Paladins ay dapat sabay-sabay na umatake. Walang ganang sagot si Daryl habang umiiling, napahiya si Golden Lion Paladin sa sinabi ni Daryl, masyado kang mayabang. Nagkiskas siya ng ngipin at kinausap ang ibang Paladins, dahil malaki ang tiwala niya sa sarili. Sabay-sabay tayong umatake. Makikita ko kung gaano kalakas ang formasyong ginawa ng lalaking ito na nagsasabing inapuraw siya ni Master Franklin. Tumango ang ibang Paladins habang galit silang nakatitig kay Daryl, well, pamumunuan ko rin ng isang grupo para makita kung gaano siya kagaling, ako rin. Namuno ng tig-100 katao ang 12 Paladins,
Mayroong sumatotal na 1,200 katao, masyadong malaki ang agwat ng mahigit 1,000 katao laban sa 50 katao. Tahimik na nakatayo roon si Yelena nang makita niya ang sitwasyon at nanatili siyang walang emosyon, sa mga hindi malamang dahilan. Nakaramdam si Yelena ng hindi maipaliwanag na emosyon nang makita niya kung gaano kakalmado si Daryl. Kaya talagang manalo ng may 50 katao lang, di nagtagal at tuluyang naayos ni Daryl ang kanyang formation. Hindi nagsayang ng oras ang 12 paladins at nag-utos sa kanilang mga tao na umatake. Mabilis na narinig ang mga 12 boses ng paladins, bumuo ng attack formation ang 1,200 katao at parang alon na sumugod kay Daryl. Dumipensa ang ilang dosenang katao laban sa mahigit 1,000 katao, halos tila binangga ng pebbles ang mga bato. Subalit hindi natarante si Daryl, salungat nito'y nakita ang ngiti sa kanyang mukha nang makita niya ang sumugod na 1,000 katao. Nang makita niya na malalapitan na siya ng kanilang mga kalaban ay nag-utos si Daryl sa 50 kataong nasa likuran niya. Kayong nariyan, humakbang kayo, nang 15 beses kayong humakbang pakanan, ang mga natira naman ay 5 beses humakbang paatras. Mukhang sobrang kalmado ni Daryl nang sabihin niya yun, pagtapos ay nagsimulang gumalaw ang 50 katao at nagbago ang kanilang mga posisyon. Nang oras na yun ay nagmadali nang pumunta sa harap ang mahigit 1,000 katao at kaagad nilang pinalibutan si Daryl. Sekretong umiling si Yelena, dahil sa laki ng agwat sa lakas, hindi nakapagtatakang matatalo si Daryl. Pero nang sandaling yun ay may nakakagulat na nangyari, nagtulungang maigi ang 50 gwardya sa ilalim ng pag-uutos ni Daryl. Sama-sama silang tumayo at bumuo ng copper at iron na pader. Kahit anong pag-atake pa ang gawin ng 12 paladins ay hindi maaapektuhan ang formation. Natalo talaga ni Daryl ang mahigit 1,000 katao nang may 50 katao lamang, nang ineg si Yelena habang gulat siyang nakatingin sa mga mata ni Daryl. Madaling naharangan ng 50 katao na pinamunuan ni Daryl ang mahigit 1,000 kataong pinamunuan ng 12 paladins. Kabanata 3334, Paano ito nangyari? Galit na galit ang Golden Lion Paladin at ang natitira pang 11 Paladins. May kinalaman sa dangal ng Temple of Light ang laro, nang sandaling yun, hindi nila natalo ang 50 kataong pinamunuan ni Daryl kahit mas madami ang kanilang bilang. Nakakahiya yun, nang sandaling yun, hindi pa rin alam ni Golden Lion Paladin at ng lahat na ang 9 Palace Bagua Formation ang binuo ni Daryl. Orihinal na nanggaling ang formation ito sa Origin Sky Bagua Formation pero madaming binago rito. Kahit mas marami pa ng 10 beses ang mga tao ay mahihirapan silang pumasok dito. Galit at gulat ang Golden Lion Paladin at ang iba pang Paladins habang sinusubukan nila ang iba't ibang paraan para atakihin si Daryl. Subalit nainis sila sa 50 kataong kasing tatag pa rin ng isang bundok. Nagsalita si Yelena makalipas ng kalahating oras, sige tumigil ang lahat. Napansin niyang hindi pa rin matalo-talo ng Golden Lion Paladin at ng iba pa si Daryl makalipas ang kalahating oras. Kaagad huminto ang parehong partido matapos niyang magsalita, sa parehong sandali, tinagaw ni Yelena ang kanyang gulat at tinanong si Daryl, paano mo ito nagawa, Daryl? Ginamit ko ang 9 Palace Bagua Formation, na binuo ni Master Franklin ang Origin Sky Bagua Formation noong simula. Makalipas ang ilang pagpapabuti, saka ito naging 9 Palace Bagua Formation na nakita ng lahat, nakangiting pahayag ni Daryl. Sandaling napaisip si Yelena at tumango, matapos kong makita ang lahat, ikaw nga ang inapo ni Master Franklin. Hindi angkop na hulihin ka naming at dalhin ka sa Temple of Light, kaya humihingi ako ng tawad. Hindi na nagdalawang isip pa si Yelena sa pagkatao ni Daryl, na itala ang Origin Sky Bagua Formation sa Holy Jade Scripture. Dahil kayang gawin ni Daryl ang formation, paniguradong inapo siya ni Master Franklin, mas naging mabait din siya kay Daryl. Ginamit kanina ni Daryl ang 50 katao laban sa mahigit 1,000 katao, madali niyang naayos ang formation mula simula hanggang dulo, nakakamangha yun. Bahagyang ngumiti si Daryl nang makita niyang kinilala ni Yelena ang kanyang pagkatao, subalit hindi pa rin kumbinsido ang Golden Lion Paladin. Nang sandaling yun ay humakbang palapit ang Golden Lion Paladin, puno ng paglaban at galit ang kanyang mukha. Huwag maniwala sa lalaking ito, sinwerte lang siya, minaliit natin ang ating laban kanina, tumango rin ang ibang paladins nang magsalita siya.
Kumunat ang noo ni Yelena, sinulyapan niya ang Golden Lion Paladin at malamig na nagsalita. Mahigit 1,000 tao pero hindi mo nagawang pasukin ang formasyong may bantay na 50 katao. Hindi ka ba nahihiyang sabihin yan dahil minaliit mo ang kalaban, na mula ang Golden Lion Paladin at hindi siya sigurado kung paano sisigat ng sandaling iyon? Hindi nagbigay ng atensyon si Yelena sa lalaki at muling lumapag kay Daryl ang kanyang mga tingin. Nang sumunod na segundo, ngumiti siya at mabait na kinausap si Daryl. Mr. Daryl, 2,000 taon na ang nakaraan nang maglaho si Master Franklin sa ibang mundo. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan siya nagpunta? Pinag-isipan nito ni Daryl nang kamutin niya ang kanyang ulo at nagsalita. Katunayan ay hindi naglaho si Master Franklin. Nakahanap siya ng malayong lugar para manirahan siya sa seklusyon. Sinadya niyang ikalat ang balitang naglaho siya sa mundo para hindi maistorbo ng sinuman. Hindi siya sigurado kung lumipat ba ng mundo si Master Franklin 2,000 taon na ang nakalipas, gumawa lamang siya ng rason. So iyon ang nangyari, pinaniwalaan siya ni Yelena at tumango ang babae. Pagtapos ay ngumiti at nagsalita siya, Mr. Daryl, ginawa ni Master Franklin ang Temple of Light. Bilang kanyang inapo, hindi sinasadya ang naging paghuli sa iyo rito, pinatunayan itong dinala ka rito ng Temple of Light. Pagtapos ay tumingin siya sa paligid at nagpatuloy, na pagdesisyonan kong magmula ngayon, ikaw na ang magiging Saint Honor ng Temple of Light. Katulad ng sa akin ang iyong katayuan, maaari kang mag-utos sa kahit na sino sa Temple of Light kung gusto mo, ano sa tingin mo? Nagulat dito ang Golden Lion Paladin at ang iba pang Paladins. Kabanata 3335, nagkagulo rin ang mga nakapalibot na gwardya, pagtapos ay tinuon nila ang kanilang atensyon kay Daryl at wala silang sinabi. Kasabay nito, nanigas din si Daryl pero sikreto itong tumawa, hindi ito inakala, gumagawa-gawa lamang ako ng kwento. Hindi ko lang naloko ang Goddess of Light pero naparangalan din ako ng posisyong Saint of Honor. Nakakatuwang isipin na maaari akong mag-utos sa kahit na sino sa Temple of Light. Iyong kamahalan, hindi pa rin kami sigurado kung inapo ka ni Master Franklin si Daryl, paano siya papangalan ng Saint of Honor? Isa pa, wala siyang saint energy sa kanyang katawan, kapag nahuli siya ng iba sa hinaharap. Hindi kaya't masira niya ang reputasyon ng Temple of Light, hindi mapakialang sumigaw si Golden Lion Paladin at kinamumuhian niyang tiningnan si Daryl. Nang sandaling yun, nagsalita rin ng ibang Paladins, pag-isipan ninyo itong maigi, iyong kamahalan. Walang espesyal kay Daryl bukod sa pagiging swerte, patuloy ang pagkomento nila sa pag-aalangan nila kay Daryl. Pero walang ganang nakatayo lang roon ang lalaki, nakakainteres ang grupo ng mga taong ito, malinaw na natalo sila pero ayaw nila itong aminin. Kumunat ang kilay ni Yelena, hindi siya natuwa, tinitigan niya ang Golden Lion Paladin at ang iba pa habang malamig na nagsalita. Nakapagdesisyon ako kaya huwag niyo nang pag-usapan pa ang tungkol dito. Makapangyarihan at matatag ang kanyang boses kahit na hindi ito malakas, bilang Goddess of Light, sobrang lakas ang kanyang aura. Nang makita nila ang galit na si Yelena ay hindi nagtangkang magsalita si Golden Lion Paladin at tumabi ito sa isang gilid. Mabilis na itinikom ng ibang Paladins ang kanilang mga bibig, pinakamataas na pinuno ang Goddess of Light sa Temple of Light. Mayroon siyang mataas na awtoridad at walang nagtatangkang sumalungat sa mga gusto niya. Alam ni Mr. Daryl ang mga karakter sa Holy Jade Scripture at kaya niyang gawin ang formasyong nilikha ni Master Franklin. Sapat na ang dalawang halimbawang ito para mapatunayang siya ang inapo ni Master Franklin. Ano pa ang pinagdududahan ninyo? Tumingin sa paligid si Yelena at malamig na nagsalita. Hindi na nagtangka pang magsalita ang Golden Lion Paladin at nang iba pa nang marinig nila ang sinabi nito. Nang oras na yun, sobrang kalmado ni Daryl. Pagtapos ay nakangiting tiningnan ni Yelena si Daryl, nagiging madilim na Mr. Daryl. Magpahinga ka na sa templo ngayong gabi, maghahanda ako ng isang taong maghahatid sa iyo paalis bukas, ayos lang ba? Ayos lang, mabilis na tumango si Daryl, oo nga pala, maaari ko bang makita ang Holy Jade Scripture? Tahimik itong pinag-isipan ni Yelena, magpahinga ka muna ng maigi, pagtapos ay mag-aayos ako ng trip para makita mo ito bukas. Medyo nabigo si Daryl sa kanyang narinig pero tumango pa rin siya bilang pagsang-ayon.
Pagtapos ay nakipag-usap pa si Yelena kay Daryl bago niya tanungin ang Golden Lion Paladin sa ihatid si Daryl sa kwarto nito para makapagpahinga. Nag-aalangan ang Golden Lion Paladin na gawin ito pero hindi siya nagtangkang sumalungat sa pag-uutos ni Yelena. Di nagtagal at hinatid niya si Daryl sa kwarto para makapagpahinga at hindi niya mapigil ang magsalita, "Ikaw ba talaga ang inapo ni Master Franklin?" Kahit miserable siyang natalo sa labanan, mayabang pa rin ang Golden Lion Paladin at hindi pa rin siya naniniwala sa pagkatao ni Daryl. Hindi mapigilan tumawa ni Daryl, talagang nakaka-interes ang Golden Lion Paladin. Bahagya itong ngumiti at nagsalita, "Anong gusto mong gawin ko para paniwalaan mo ako?" Sandali itong pinag-isipan ng Golden Lion Paladin at sumagot, "Si Master Franklin ang pinakamagaling na santo sa Roland Continent, alam niya ang lahat ng bagay sa lahat ng oras. Pero ikaw, bukod sa pagiging magaling magsalita at may kaalaman sa ilang formation ng mga sundalo, wala akong nakikitang espesyal sa iyo." Medyo naiinis si Daryl nang marinig niya yon. "Kung ganoon ay maglalakas loob ka bang makipagpustahan sa akin?"